Good morning. Ito na naman tayo. Magluluto na naman tayo ng isda. Kasi marami po tayo ngayon na mga kakain mamaya. Ito po ay pinapaitan, niluluto po natin, pinapaitan na kalabaw. Tapos magluto tayo ng patula na meron, lagyan natin ng manok. Magluluto tayo ng munggo, meron siyang spinach. Luluto po, ito po yung panghalo natin. Ito naman po yung hinimay natin na langka. Yan po, luluto po natin ng gata. Medyo hinog na po siya, masarap-sarap na po yan. Yan, kakabsat. Tapos maggawa tayo mamaya ng soup, yung sabaw. Yan, kakabsat at Les! At ito naman ang ating nilulutong pansit. Na naman, pansit again, kakabsat. Yan natin yung pul niya. Yan, kakabsat. Ang pansit na masarap. Tignan nyo naman o. Everyday po kakabsat ay tayo po ay nagluluto ng mga pansit dahil marami po dito ang bumibili ng pansit kasi araw-araw po dito yung mga estudyante at saka alam niyo po mga kapatid na maliit pa lang noon ng mga anak ko nung nasa Tarlac kami ay nagluluto-luto na po ako sa Camp Aquino ng ganito, kari-karinderya po nung nakatira kami doon dahil po yung husband ko po ay military. Kaya lang po patay na po siya. Noon, yun nakapag-aral ang mga anak ko at sa pagtitinda ko po ay dito ko po kinukuha ang kanilang baon. Ang panganay ko po ay awan ng Diyos sa pagtitinda ko ay nakapagtapos po siya ng criminology yung anak kong babae at nakapagpulis po pero nung time na yun high school pa lang sila, nabiyuda na po ako, namatay na po yung mister ko kaya ako nang nagtaguyod sa kanila sa pamamagitan po ng aking pagtitinda. Dahil po sa pagtitinda ko dito ko po sila napag-aral. Yung pangalawa kong anak ay naitaguyod ko rin din siya at sundalo na rin po yung lalaki sa Rinto. At yung pangatlo naman ay graduate siya ng IT. Nag-exam din siya at pumasa rin doon noon sa military kaya lang gusto niya daw mag-Japan. Yung isa naman po high school. Stable na po sa buhay yung dalawa kong anak na sundalo na po sila. Siya na po ang parang pinaka nila sa conception po nakadestino yung anak kong babae. Policewoman po siya. Kahit itong pagtitinda po na ganito kakabsat ay marangal na trabaho. Yung pagtitinda. Maganda po yung pagtitinda ng ganito kasi nga ay dito ko na kinukuha ang baon ng aking mga anak. Kaya dito ko po sila tapos sa pagtitindang ganito kakabsat. Napagtapos ko po sila sa kursong criminology at nakapagpulis sila, nakapagsundalo sila. Dahil po dito sa aming ganito. Ngayon, sila naman yung may trabaho na sila naman na yung sumusuporta ngayon. May mga nagpaparada. Sila naman na po ngayon yung sumusuporta po sa akin. Pero ako naman po dahil may trabaho naman ako dito, nagtitinda-tinda okay lang naman po. Hindi ko man po na akalain na yung
pagtitinda ko nung maliliit sila, nagsakripisyo po akong magtinda. Maliliit pa lang sila nung elementary sila, nagtitinda-tinda na akong ganito. Pero pagdating kasi ng namatay yung asawa ko, yung daddy nila, dahil nagkasakit siya na dialysis. Pero nung namatay, tinaguyod ko na po sila. Kasi bata pa ako nung namatay, 39 ako noon. So sabi ko, ang pagtitinda kakabsat, kung matyaga ka lang, hindi basta-basta hindi mo basta-basta minamata ang pagtitinda. Tsaga lang po mga kapatid, aahon na ang kahit kunti lang po ang kinikita-kita, at least yung pang araw-araw sulb mo na dito. Nasusulb ako sa mga gastusin araw-araw, dahil may tinda naman kami maliit. Yung araw-araw na binabaon ng bunso ko, diyan ko kinukuha mga sabon, merienda, ganun po lahat. Kaya magtiyaga lang po tayo sa buhay. Ganito po lang po kapatid. Kaya kung masipag ka, meron kang aaninin kasi nga masipag ka. Payo ko lang sa mga ibang nanay, huwag mahiyang mga magtinda-tinda, basta marangal naman na trabaho. Kaysa lumayo tayo na pumunta sa ibang bansa, kasi noon balak ko na naka-apply po kasi ako ng papuntang abroad sa Canada sana, pero pinagpaliban ko muna. Mga kapatid, kung halimbawa lang na hindi ka naman masilan sa pagkain, at nandito kami kasi sa probinsya, marami kasi dito na mga pagkain na ulam na mga kung gulay lang, papaya, mga malunggay, gabi, mapili kang kumuha sa ilog ng suso, may mga biya, marami po. Pwede mong gawin kasi yun, ang ganyang buhay. So, ito na, nakaluto na tayo ng ganito. Kaya kakabsat, ngayon sabi nga ng mga kapwa misis sa akin, asawa rin ng sundalo, sabi nga nila, proud daw po sila sa akin kasi napag-aral ko at napagtapos yung mga anak ko lahat. Dahil sa pamamagitan lang ng pagtitinda-tinda. Kaya ito kakabsat, pastila tibiyagti, ganito ang buhay ng Ilocana. Medyo masalimuot man ang buhay at pagod, pero sacrifice lang. At samahan natin ng panalangin at pasasalamat sa Panginoon para binibigyan tayo ng araw-araw na blessing. Kakabsat, yan ang importante, yung tatawag tayo sa Panginoon, magpasalamat sa araw-araw na mga binibigay niyang ganito, mga pagkain sa atin, blessing, galing sa taas. Yun po ang number 1, yung hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Yun po ang mga kapatid. Salamat po sa inyong panunood sa aking YouTube. Sana subscribe niyo naman ako, and like and share. Salamat po sa mga idol dyan, saka sa mga nanonood na kagaya ng mga nanay dyan, kagaya ko. Magtiyaga lang tayo na magtinda-tinda kung kayo yung mga nagtitinda. Ganito lang po. Lahat po naman ng trabaho napagtitiisan natin kung kaya naman. Salamat po sa inyong lahat at magandang umaga.